Givers are happier. May nabasa po ako. Napakaganda. Sabi, takers eat the best, but givers sleep the best. Oo nga naman. Pag kumukuha ka, busog ka. Pero hindi naman ibig sabihin, pag busog ka na, makakatulog ka. Punuin mo ang iyong tiyan, magkakasakit ka. Pero di ba, kahit na walang laman ang iyong tiyan, matulog ka na mahimbing, pagkagising mo, malakas ka, refresh ka. People who give are a lot happier. Pansinin niyo po yung muka ng mga nagpapalimos. Anong itsura nila? Di ba kawawa? Bakit kawawa? Kasi kung hindi sila magmumukhang kawawa, hindi mo sila tutulungan. Anong itsura ng taong nangungutang? Di ba nakasimangot, mangiyak-ngiyak pa? Nakakatanggap naman, pero tingnan niyo po, hindi yun yung nakakapagbigay sa kanila na nagtatagal na tuwa. Meron po akong kakilala, he confessed. He was addicted to pornography. Hindi po niya mapigilan ang panunood ng malalaswa. At anong naging epekto? He became clinically depressed. Lungkot na lungkot po siya. Wala siyang gana, wala siyang lakas. Nag-i-enjoy naman siya, nanunood. Pag nakita ng mga magagandang babae, pero meron pa rin kulang, may nawawala sa buhay niya. Hanggang buti na lang po, meron daw tumulong sa kanya, in-invite siya na mag-involve sa simbahan. Siya po ay nagturo ng choir. And then he volunteered sa orphanage sa mga maliliit na bata. Alam niyo po kung ano nangyari? Nakalimutan po niya yung addiction niya. Parang nagbagong buhay siya. Yun daw po yung matagal na hinahanap na niya, yung magkaroon lang ng kahulugan yung kanyang buhay. How can we find the meaning of our life? The meaning of your life is not found by taking, by enjoying in pleasurable things. But the true meaning of your life that will give you more happiness and joy is by giving. Magbigay ka, magiging mas masaya ka. Sabi nga po, the most successful person is not the person who have the most, but they are the person who need the least. Kahit nakakaunti ang nasa iyo, basta't may kapayapaan sa puso, yun lang yung mahalaga. Amen? Tandaan niyo po, ang tunay na tuwa, nagtatagal na saya, matatagpuan mo hindi sa pagkuha o hindi sa pagbibigay. Givers are more blessed. Napakaganda po, basahin niyo, hanapin niyo sa Biblia. In the book of the prophet Malachi, it says that when you honor God with your giving, the windows of heaven open and showers blessing upon you that you cannot contain in any room. Wow! Grabe! Yun pala ang sikreto para mabuksan ang langit, para paulanin ka ng grasya. Pag pinaparangalan mo ang Diyos sa pagbibigay, sa pagtulong mo. Alam ko po, marami sa inyo magsasabi na, Father, wala naman ako maitutulong. Mahirap ako. Marami akong utang. Remember, you have received in this life 3 T's. Time, talent, and treasure. Hindi lang naman puro treasure o pera ang pwede mong ibigay. Pwede mong ibigay ang iyong oras, ang iyong kakayahan. Huwag kang madamot. Kasi ang mga madamot, hindi pinagpapala. Amen? Ang mga makasarili, hindi binibendisyonan ng Diyos. Kahit na sabihin mo, Father, meron akong kakilalang madamot, pero siya pa yung mayaman. I tell you, mauubos ang kayamanan niyan. Amen? Hindi ko po alam kung kakilala niyo si Shaquille O'Neal, yung pong basketball NBA player. Napakayaman pong tao niyan. Bakit po umunlad siya? Dahil magaling siyang basketballista? Yes. Kaya yumaman siya dahil matalino siya? Opo. Nakatapos po siya sa university. Bakit ba asensado siya? Dahil marami siyang business? It's one of the reasons. Pero alam niyo po, dun sa narinig ko, napanood kong interview sa kanya, kinwento niya, yung sekreto bakit hindi siya nauubusan ng pera. Nung maliit daw po siya, tinuruan siya ng nanay niya na huwag niyang papalampasin matapos ang araw na wala siyang tutulungan na tao. Shaq said, he always make it a point that he would bless somebody every day. Kaya nga po, minsan,
pumupunta po siya sa grocery. Pag napansin niya meron pong tao nahihirapan magbayad, siya pong magbabayad doon sa grocery. Kung minsan po, naglalakad siya sa daan, makakita siya na nagpapalimos, bibigyan po niya. Bibili pa po niya ng damit. Minsan po, pupunta siya sa mall, may makikita siyang maliit na bata, tinitignan yung laruan. Tatanungin niya, yan bang gusto mo? Sige, punin mo na. Bibilin po niya. Napakaganda pong attitude, no? To bless somebody. Yan po yung magandang pananaw, pag-uugali. Sana bawat araw, pagkagising po natin, no? Yan yung agad nating iniisip. Pagkamulat pa lang ng mata mo, sana maisip mo o planuhin mo, sino kaya ang matutulungan ko ngayon? Sino kaya yung mapagbibigyan ko? Kesa dun sa kagising mo pa lang, saan kaya ako kukuha ng pera? Paano kaya ako kikita? As you wake up every day, my dear friends, let that be your plan. Let that be your attitude. How can I bless somebody today? And do not worry that when you bless somebody, despite of your situation, God sees what you're doing. And God will give you overflowing grace. Remember this, my dear friends, that when you have an attitude of giving, you will always have an experience of blessing. Bakit hindi sumusulong ang buhay mo? Bakit hindi ka umaasenso? Bakit nagiging mahirap ang buhay mo? Bakit napakabigat ng iyong nararanasan? Baka naman nagkukulang ka sa pagbibigay. Amen? Bakit po sa tingin nyo binigyan tayo ng 2 kamay ng Panginoon? Pwede naman pong 1 kamay lang nung ginawa niya tayo. But these 2 hands, they have a meaning. That in life, you should receive, but after receiving, you should give. That is the balance of life. That is how life should work. Ang buhay parang gulong umiikot. Pero hindi lang dapat umiikot. Dapat umaandar, dumidiretso. Hindi po ba? Ano gagalaw? Yung gulong, yung nasa ibaba, dapat magpaitaas. Yung nandun sa itaas, dapat marunong ding magbaba. Alam niyo pong problema na napakaraming tao, ito. Pag sila nakaangat na, ayaw na nilang magbaba. At anong mangyayari? Hindi na po gagalaw ang buhay. Kamukha po sa gulong, pag na-stuck yan, mapa-flat, masisira. Kaya siguro, may nararanasan kang parang pagkasira o parang mali sa buhay mo. Baka meron ka ng pagkukulang sa pagbibigay. My dear friends, it is more wise to give than to take and receive. Give because you will become a lot happier. Give because you will become more blessed. We have received the body of Christ. Please, be Christ's body to others. And when you become Jesus' body to others, you become a heaven sent. Alam niyo pa po kung anong mabuting balita, ang mga nagiging hulog ng langit sa ibang tao, darating ang araw, sila'y makakarating sa langit. Magdasal po tayo. Naway tayo palaging tulungan ng Diyos. Pukawin niya sana ang ating mga puso at damdamin. Gisingin tayo sa katotohanan na ito, that it is better to give than to receive. Thank the Lord for receiving His body. Please bless somebody today, every day. Ito?